Sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, nagdusa ang Pilipinas sa ilalim ng kolonyal na pamumuno ng Kastila. Ang mapang-abusong Espanyol na walang awa na isinailalim ang mga Pilipino sa kalupitan at pagsasamantala. Ngunit sa gitna ng pang-aapi at mga alipusta ay isang matapang na lalaking nagangalang Andres Bonifacio ang gumising sa pagkamakabayan ng mga katipunero, na kung saan pinasiklab ang pagkauhaw sa katarungan ng pamamahala ng mga kolonyalistang Espanyol. Ang kanilang unang pagsuway ay isang simboliko at makapangyarihan kung saan kasabay nito ang pagpunit ng sedula. Sa Balintawak, unang naganap ang pagpupulong para sa labanan. Pinamunuan ni Bonifacio ang mga puwersa ng katipunan laban sa mapang-abusong Espanyol. Sa rebolusyong ito, mag-aalab ang apoy sa gitna ng digmaan. Ang katipunan ay nakipaglaban ng mabangis at walang humpay na hinarap ang mga Espanyol. Sila ay puno ng determinasyon na lumaban para sa kanilang kalayaan. Isang paalala at kamulatan ito sa lahat ng paghihirap na tiniis ng mga katipunero upang matagumpayan na makamit ang kalayaan na kanilang inaasam. Parang ako nila po, Padre. Ang aking anak ay may malalang sakit. Kung maaari sana ay mahingi ang aking tawad sapagkat 3 buwan na ako kami nagkakawikayod. Ngunit wala ko kaming natatanggap na piso. Bakit ako maawa sa inyong hampas lupang kagaya mo? Anong klaseng Panginoon ang meron kayo? Kung ang buhay namin walang alaga sa inyo! Sino ka para kusyonin ang Panginoon? Sino ka para kusyonin ang pamamalakad ko? Kailangan na po ng gamot ng anak ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Simpang tuwanta! Kayo ang tunay na nagpapahirap sa bayang ito! Kayo ang mga demonyo! Kayo ang gahaman, magnanakaw, walang puso at mamamatay tao! Walang modo! Dakpin ang babaeng yan! Ano ginagawa niyo? Wala akong kasalanan! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan! Kasalanan! Ano pang hinihintay nyo? Hugutan ng ulo ang babaeng yan! Bitawan niyo! Dinala ni Padre Mariano sa simbahan ng pugot ng ulo ng trabahador upang pangaralan ang mga Indio. Pagmasdan ninyo ang ulo ng babaeng to. Nararapat lamang ito sa mga Indyong nanghahamak sa akin. Kaya kayo, maging aral to sa inyo. Mga hampas lupang Indyo! Nais ko sana mapabilang sa inyo sa kanal. Kahit na ako'y nabibilang sa kababaihan, ay nais ko ring matamo ang kalayaan mo na ng tinatanggap ng ating tayo. Nagsusumama ako sa'yo na ako'y iyong pahintulutan. Nainutuo talaga sumaki sa aking sama bilang tagapagtago ng dokumento na pinanalan sa aking pag-aaklas. Maraming salamat, aking mahal. Aking siguraduhin na maayos kong gagampanan ang kapunin ng tinapos.
nasaksihan ng dalawang mata ni Andres Bonifacio ang pagmamalabis ng mga Espanyol sa kanyang kapwa. Kaya naman ay bumuo ito ng samahan kasama pa ang ibang pinuno na si Diodato Arellano at Roman Basa, na isang lihim na samahan upang palayain ang Pilipinas mula sa pang-aalipin ng mga Kastila noong ika-7 ng Hulyo 1872. At ito ay tinawag na KKK o Kataas-taasang Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan. Teodoro! Salamat, Ginoo. Teodoro, magkano ang iyong sinahod? Bakit tila mas malaki ang iyong sinahod kaysa sa akin? Ano ang iyong pinagtataka? Natural ay mas magaling ako kaysa sa'yo, kaya naman tinaasan ng 2 piso ang aking sahod. Hindi makatauhan ng kanilang pasahod. Labis na kinainggit at kinagalit ni Teodoro ang mga narinig, kaya naman nagsumbong siya sa kanyang nakatatandang kapatid na babae patungkol sa samahan na kanyang kinabibilangan. Ate! O Teodoro, dumating ka na pala. Bakit tila mainit ang iyong ulo? Bakit kapatid? Alam mo bang mayroong lihim na samahan ang binubuo ni na Supremo Andres Bonifacio na nagpaplano ng pag-aklas sa mga Espanyol? At ako isa sa kasapi nito. Anong gulong pinapasok mo, Teodoro? Wala na akong pakialam sapagkat hindi patas ang binibigay nilang pasahod sa akin. O siya, umayo ka at tumungo kay Padre Mariano at ikumpisal ang lahat ng iyong nalalaman patungkol sa kanilang pag-aaklas. Padre, patawarin niyo po ako sapagkat ako'y nakagawa ng pagkakasala laban sa inyo. Narito po ako upang ibunyag lahat ng aking nalalaman. Tonta! Bakit ngayon mo lamang sinabi ang lahat ng to? Patawarin niyo ako, Padre. Ikulong ninyo ang sinumang nagpapangas kumalaban sa ating pamamalakad. Walang sinumang dapat mamuno kundi tayo lamang. Agad namang tumungo si Padre Mariano kay Teniente Manuel Setiar upang ipagbigay alam ang mga nasagap niyang balita patungkol sa pag-aaklas. Maaari ko ba makausap ang Gobernador Sibil? Mayroon lang akong mahalagang impormasyon na dapat niyang malaman. Sandali lamang. Maaari ka na pumasok. Narito ako upang ipaalam sa inyo ang aking natuklasan, na mayroong binubuong samahan laban sa ating pamamahala. Nakalikom na rin sila ng sapat na salapi upang matustusan ang mga armas na gagamitin nila sa kanilang pag-aaklas. Hindi maaari! Tayo ang kailangan na mamuna sa kanilang bayan magpakailanman. Ano pang inaantay ninyo? Ikulong at patayin ang lahat na nasa likod ng pag-aaklas. Ngayon na! Walang awa na pinagbubugbog, ikinukulong at ang mas masahol pa ay pinapatay ang mga walang kamuwang-muwang at kalaban-laban na mga miyembro ng katipunan. Nakarating ang balitang ito kay Supremo Andres Bonifacio at dahil dito, inutusan niya ang ibang pinuno ng samahan upang dumalo sa pagtitipon na gaganapin sa Balintawak at naglakbay sila patungo sa tahanan ni Tandang Sora. Ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayo ang may lakas, tayo ang may kakayahang lumaban, tayo ang makapagbibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng katipunan,
Pinapaubaya ko sa iyo ang desisyon na dapat gawin na sa tingin mo ay nararapat. Napakarami ng biktima ng mga Espanyol. At mas marami pa ang mamamatay pag di natin pinigilan ang kanilang pang-aakit. Sa labanang ito, isusuong natin ang ating mga buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, sisimulan natin ang revolusyon. Ilabas nyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan nyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Ng baril at kanyo ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalupig. Hunitin ang mga sedula nyo. Tayo ang magtatagumpay dahil tayo ang anak ng bayan. Sugod Katipunan! Sugod! Isang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas kung saan unang ipinahayag ang hangarin ng paglaya mula sa tinakala ng dayuhan. Pagwawakas ng paghihirap at pang-aalipusta nating mga Pilipino mula sa kamay ng mga mapang-abusong mga dayuhan. Katapangan, kagitingan, kabayanihan at buong pusong inalay ang kanilang buhay para sa kalayaan at katarungan. Nagsakripisyo upang ipakita ang pagmamahal sa inang bayan. Kalayaan para sa lahat, kalayaan para sa bayan. Ihandog ang buhay, ihandog ang pag-ibig. Dugong Pilipino na nananalaytay. Magkaisa para sa inang bayan, bayang Pilipinas. Tayo ang nagmamay-ari ng lupang ito sa atin ng bayan na to. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Nasedula na yan ha!